buhay ni pastor o ni pastora, kailangan meron po tayong malasakit na maglingkod po sa ating kapwa. Yan po yung sinasabi na paglilingkod sa iba. Na kung nakikita po natin yung ating kapwa ay may sakit at humingi po sa atin ng tulong, kung ano yung may tutulong po natin, itulong po natin at tulungan po natin. At kung yung ating mga asawa o anak o kapatid sa laman ay may sakit, kailangan meron po tayong malasakit na mag-concern na mag-alaga po sa kanila. Hindi yung pag may sakit si kuya, bahala ka dyan. Hindi mo kasi iniingatan yung sarili mo kaya may sakit ka. No. Kailangan, mas more na may sakit si kuya, si ate, si mama, si papa, na dapat tayong mga naroroon sa tahanan ay kailangan mag-concern na mag-alaga sa kanila. Yan yung gusto ng Diyos na makita po sa atin. Na bilang mga Kristiyano, kailangan naroroon yung ating paglilingkod. Hindi lamang po paglilingkod sa church, kundi paglilingkod po sa ating pamilya. Sa ating kapuso at kapamilya. Hello! Kaya nga tinuturuan po tayo ngayon ng Diyos na kung paano tayo gumawa ng mga mabubuting gawa sa ating kapwa. At kung gusto po natin makapamunga, kailangan po naroon yung pag-apply natin ng mabubuting gawa sa ating mga buhay. And number 4, kailangan, kung gusto na po natin makapamunga ng mga mabubuting gawa at laging nakakonekta kay Jesus sa ating Panginoong Kristo, ay naroon po yung ugaling meron po tayong pagpapakumbaba. Ang sabi po dito, ang pagpapakumbaba ay isang bunga ng pananatili kay Jesus at nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Ang sabi sa Pilipos chapter 2 verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tingnan nyo? Sabi dito sa Pilipos chapter 2 verse 8, nagpakumbaba siya. Sino siya? Nung ating Panginoon Kristo. At naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Yun po yung tularan po natin na kailangan, naroon po yung pagpapakumbaba po natin na pagpapasakop at marunong magpasakop sa ating Panginoon Kristo at sa ating Panginoong Diyos. At kung mayroong itinalaga ng mga leaders, tulad ng pastor, apostol, unahin natin apostol, bishop, prophets, evangelist, pastor, o mga officers ng churches, kailangan, naroon po yung pagsunod po natin sa kanila. Kung paano naging masunurin ng Panginoong Kristo nung siya'y nabubuhay sa will ng Kadapada, dapat ganun din po tayo mga naririto. Kailangan pag laging naririto ka sa church, ay kailangan dapat naroon yung iyong sincerity. At kailangan naroon yung awareness mo. Dahil dinadala ka ng Diyos sa church, hindi para magpapogi, hindi para magpaganda, o hindi para maparangalan. Kaya ka dinadala ng Diyos sa kanyang church para hubugin ka, pagandahin ka sa mga mabubuting gawa. Upang makita ng mga taong nakapaligid sa iyo na ikay binago ng ating Panginoong Sus. Hello? Kaya naroon yung pagpapakumbaba mo, pagpapasakop mo sa mga leader na inilagay ng Lord sa church. At naroon yung pagpapasakop mo sa kanila. Kaya nga yung Panginoon Kristo nagbigay ng halimbawa na magpasakop. Hello, at maglingkod at naglingkod sa Diyos at sa tao. Kaya tularan po natin po siya. And number 5, kung gusto po natin na manatili po tayo sa puno ng ubas, sa ating Panginoon Kristo at makapamunga po tayo ng mga mabubuting gawa, ay kailangan meron na po tayong pagpapakatao. Ang pagpapakatao sa mga nangangailangan ay ibig sabihin na magbigay ng tulong, suporta at pag-aalaga sa mga taong nasa kalagayan ng pangangailangan tulad ng mga mahihirap, mga walang tirahan, mga may sakit at iba pa. Ang pagpapakatao sa mga nangangailangan ay isang mahalagang aspeto ng pagiging Kristiyano dahil ito ay nagpaparangal sa Diyos at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao.
At sabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Tingnan nyo? Ang pagpapakatao ay kailangan meron pong pagtulong sa kapwa. Kung nais po natin na magkaroon po tayo ng mga mabubuting gawa at manatili po tayo sa puno ng ubas na walang iba kundi ang Panginoon Kristo, ay kailangan magpakatao po tayo. Ano po yung pagpapakatao? Marunong po tayong tumulong sa ating kapwa, sumuporta sa ating pamilya, tulad ni tatay, tulad ni mama, ni nanay, ni mami, ni daddy, at marunong sumuporta kay kuya, kay ate, at kay bunso. At higit sa lahat, meron po tayong pag-aalaga sa mga taong nasa kalagayan ng pangangailangan. Anong ibig sabihin? Marunong po tayong magkawang gawa sa mga mahihirap nating kapwa. Hello! Amen. Yun po yung tamang pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi yung makasarili ka. Sinasarili mo yung blessing mo. No! Dapat pag-bless ka, mag-bless ka rin sa kapwa-tao mo. Yun po yung tamang pagpapakatao sa ating o iyong kapwa. Ay yung magandang halimbawa na ipapakita po natin sa mga unbelievers na marunong po tayo magpakatao, magkawang gawa sa kapwa. Pag binales ka ng Lord, hindi bili dito, hindi bili doon ng gamit o kung anong-ano. Dapat marunong kang mag-share din ng blessing mo sa iba, sa kapwa. Kaya minsan sinusubok po tayo ng Lord. Kaya kung bakit minsan nag-umapo yung blessing. So, tuwa-tuwa naman tayo. Lord, thank you! Lord, salamat! Ang daming blessing, ang daming biyaya, ang daming pagpapala. Hindi nagtanong sa Lord, Lord, ano bang gagawin ko sa blessing na bumubuhos na ito na pagpapala? Ang gagawin natin, bili dito, bili roon, kain dito, kain doon. Hindi naalala. Una sa lahat, yung Diyos at yung kapwa. Kaya pagdating ng pagkakataon na nawala na yung blessing, nagtanong sa Lord, Lord, wala na bang blessing na ibibigay? Sabi ng Lord, wala na, anak. Dahil inubos mo na eh. At ang problema, hindi ka nagkawang gawa sa kapwa mo. Kaya dahil hindi ka napagkatiwalaan sa maliit na bagay na ito, wala na akong ibabalik at ibibigay sa iyo. Kaya kuminsan, ganun po yung nangyayari. Sabi ko, kaya kuminsan, ganun yung nangyayari sa atin. Na wala nang blessing na dumadating kasi nga, hindi tayo marunong mag-shoulder ng pera. Ubus-ubus tayo biyaya. Nasabi nga bukas na katungan na. Kaya pag for naging Christian ka na o Kristiyano ka na, kailangan marunong kang humawak ng pera. Amen. Marunong kang mag-pray na, Lord, ano bang gagawin sa perang ito? Na napakarami na ibinigay mo sa akin. Itulong mo sa akin kung ano yung tamang gawin o paghawak ng perang ito. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na pag napagkatiwalaan po tayo sa mali, mapapagkatiwalaan po tayo sa mali. Minsan sinusubok tayo eh. Kaya yung sabi nga, kailangan marunong po tayo magpakatao. Ano yung pagpapakatao? Kailangan marunong po tayong tumulong sa ating kapwa. Kailangan marunong po tayong tumulong sa mga taong nangangailangan. Lalo-lalo na kung lumalapit po sa atin nangihiram ng blessing. Eh, pastor, paano yung kapitbahay ko? Eh, ilang beses nang humingi sa akin ng blessing yun. Ilang beses nang umutang sa akin yun. Eh, kaso hindi nagbayad. Ito yung masasabi ko. Biblical. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kaya kung din nagbayad yung umutang sa iyo, at kung talagang nagsawa ka ng maningil sa kapwa mo, hayaan mo na ang Diyos na magbalik dito sa iyo. Ang liwanag oh, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. O, kung magkano yung utang ng tao sa iyo na hindi nagbayad, hayaan mo si Yahweh ang magbayad. Si Jesus Christ ang magbayad. Ang Panginoong Diyos ang magbayad. At yung pagbabayad niya sa iyo, unlimited yun. Hello! Amen. Sabi ko, unlimited yun. Habang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo, babayaran ng Lord yun. Ganun siya magbayad.
Hindi yung isang bayad lang yung ibibigay sa iyo ng Lord, no. Pag inunawa mo yung taong umutang sa iyo at inayaan mo yun sa Diyos, magugulat ka isang araw. Yung pagbayad ng Diyos sa iyo ay unlimited. Subukan nyo na magpatawad doon sa nagkautang sa inyo. Subukan nyo. Kung mangyayari, yung talata at chapter na verse na ito ng Kawikaan, chapter 19, verse 17. Kung hindi mangyari ito sa buhay ninyo, sinungaling ang talatang ito. Sinungaling ang salita ng Diyos na ito na sinabi dito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ngayon, kung hindi gawin ito ng Diyos sa mga buhay ninyo, kung hayaan nyo yung mga nangumutang sa inyo, hindi nyo na sila i-curse, hindi nyo na sila pagkasalitaan ng masamang mga salita, at hinayaan nyo na ang Diyos ang magbayad sa inyo. Kung hindi mangyayari ito sa mga buhay nyo, sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita. Pero pag nangyari sa mga buhay nyo, ang Diyos ang nagbalik nito, ibig sabihin, mas lalong more na maglingkod ka sa Diyos. Mas lalong the more na magpasalamat ka sa Diyos. Dahil pinangyari niya ang salita niyang ito sa Kawikaan, chapter 19, verse 17. Totoo po ito. Kailangan naroon yung pagpapasakop natin sa salita po ng Diyos. Kung nais po nating maranasan yung Kawikaan ng chapter 19, verse 17. Kaya ang pagpapakatao ay nangailangan po ng isang mahalagang aspeto ng pagiging Kristiyano. Dahil ito ay nagpaparangal sa Diyos at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. And sabi rin po sa 1 John, chapter 3, verse 17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Yan po yun. Kaya kung may humihingi nga po sa atin ng tulong, tulungan po natin sa abot ng ating makakaya. Hindi yung, hihingi lamang ng tulong yan pag ganyan yung situation niya. No. Mas more na meron kang may tulong, tulungan mo siya. Sabi ko, tulungan mo siya. Dahil hindi tulog ang Diyos. Dahil hindi bulag ang Diyos. Nakikita niya ang lahat ng pagtulong mo na ginagawa mo sa kapwa. At siya po ang magsusukli po niyan. Kaya nga tinuturuan niya po tayo ngayon dahil gusto po ng Diyos na tayo pong mga narito ay magbigay at umunawa sa ating kapwa. At pag ginawa po natin po yun, bibigyan po tayo ng Diyos. At pag tayo humingi, bibigyan po tayo ng Diyos. Totoo po yun. Ito po yung sabi niya po dito sa Mateo chapter 5 verse 42. Yan. Bigyan mo ang nangingi sa iyo at huwag mong tatanggihan ang nangihiram sa iyo. Ang sabi niya rin po dito sa Mateo 10:42, tandaan ninyo, sino mo magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya ay alagad ko, siya ay kayak natatanggap ng gatipala. Sino nyo? Yan po yung mga chapter and verse na talagang tatanggap po tayo ng katimpala. Pag talagang nagpakita po tayo ng mga mabubuting gawa sa ating kapwa. Kaya kung gusto natin makapamunga at laging nakakonekta kay Jesus sa puno ng ubas, kailangan gawin po natin po yung mga nabanggit na paggawa ng mabubuting gawa. Ano po yun? Una, sabi po rito, kailangan kung gusto po natin makapamunga ng mga mabubuting gawa, meron po tayong pagmamahal sa ating kapwa o pag-ibig sa kapwa. Number 2, pagpapatawad sa kapwa. And number 3, paglilingkod sa iba o sa ating kapwa. And number 4, meron po tayong pagpapakumbaba sa ating mga buhay at sa ating mga sarili. And number 5, pagpapakatao. Kaya nga, tinuturuan po tayo ng Diyos. Nasabi na nga, magpakatao kayo. At magkaroon kayo ng mga mabubuting gawa sa inyong mga buhay. Nasabi niya, maliwanag, oh. Bigyan mo ang nangihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihirap sa iyo. Yan po yung sinabi ng Panginoong Hesus na mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nga,
Kung di natin gagawin ito, sabi niya, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Wala raw tayong magagawa kung hiwalay tayo sa akin. Ibig sabihin, kahit umatin ka ng umatin ng church. Kung hindi ka magsiseryoso sa pag-attend sa church, ay mahihiwalay ka sa puno ng ubas. At ikaw sanga na hindi nagseryoso at hindi gumawa ng mga mabubuting gawa, puputulin ka niya. At yung mga mabubuting sanga naman, na sumunod sa utos ng Diyos, ay makapamunga at bibigyan sila ng Diyos ng kalinga at aruga sa kanilang mga buhay. Kaya mamili tayo. Doon pa tayo sa sangang hindi namumunga o dito sa sangang namumunga. Mananatili ba tayo sa puno ng ubas o aalis tayo doon sa puno ng ubas? Hello? Tinatanong po tayo ngayon ng Diyos. Saan po tayo? Doon sa sangang hindi namumunga o ayaw mamunga, o doon tayo sa sangang namumunga o gustong mamunga? O dito tayo sa puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. O dito tayo sa mundo na kinalalagyan natin ngayon. Hello? Amen. Di ba gusto po natin ma-bless? Gusto natin mapagpala po tayo? Kailangan meron po tayong mga mabubuting gawa sa ating mga buhay. Tulad ng pagtulong po natin sa ating mga kapwa. Hindi po tayo matatawag na isang Kristiyano. Hindi po tayo matatawag na isang born again kung hindi po tayo marunong magmahal sa ating kapwa. At tumulong sa ating kapwa. At magpatawad sa ating kapwa. At maglingkod sa ating kapwa. Kaya binabanggit po ito dahil si Jesus po ay naglingkod, nagmahal, umunawa, at nagpatawad. Kaya sabi niya nga nandun siya sa krus Ama ko, patawarin niya po sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Totoo po yun. Kasi kung alam nila ang kanilang ginagawa, hindi nila ipapako yung Mesayas. Hindi nila ipapako yung Kristo. At dahil hindi alam ng generation na yon, yung kanilang pinako ay Messiah pala, King of Kings and Lord of Lords. Kaya nila ipinapako. Pero kung alam nilang King of Kings yun at Lord of Lords yun at Messiah yun, hindi nila po nila ipapako. Kaya sabi ni Jesus maliwanag Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun din po, ang bigkasin po natin. Pag merong pong nanakit sa atin, nasabihin natin, Ama ko, Panginoong Kristo, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun din yung sabihin natin sa mga nagtitismis sa atin. Sabihin na natin, Ama ko, Panginoong Kristo, patawarin niyo po ang taong ito na nagtitismis sa akin sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Totoo po yun. Kasi kung alam ng tao yung kanyang ginagawa, hindi niya gagawin sa kapwa niya ang manirang puri. Ang magdamot sa kapwa. Hindi niya po gagawin po yun. Dahil hindi po alam ng tao yung mga mabubuting gawa na dapat niyang gawin para malugod ang Diyos sa kanya, ay hindi niya nga po magawa. Pero pag alam ng isang Kristiyano o ng tao yung mabubuting gawa, gagawin niya po yun sa kanyang kapwa. Kaya dahil po tayo nga po ay Kristiyano na, kailangan makita na po sa atin yung mabubuting gawa. Sabi ko, makikita na po sa atin yung mabubuting gawa. Umpisahan po natin ngayon. Amen. Sabi ko, umpisahan po natin ngayon yung mga mabubuting gawa na dapat gawin natin. Kaya train po ito sa atin para maging isang mabuting Kristiyano at alagad ni Kristo. Hello! Amen. Kaya, number 6, ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Ito ay isang mahalagang gawain ng mga Kristiyano upang maipakilala ang Diyos at ang kanyang mga plano sa mga tao. Tulad ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagbahagi ng pagtuturo ng Biblia sa mga tao, paggawa ng mga gawain pang makadiyos. Ayan. Pag Kristiyano ka na at gusto mong manatili sa puno ng ubas o kay Jesus Christ, kailangan marunong kang mag-share ng Word of God. Amen.
Hindi yung Kristiyano ka na, hindi ka pa marunong mag-share kay kuya at nahihiya ka pa. Nahihiya ako. Ikaw na lang. Ikaw na magsabi na magsisi siya ng kasalanan niya at patatawarin siya ng meron ganong Kristiyano eh. O brother, share ka. Sister, pag-pray mo si kuya. Ayoko. Ikaw na lang. Dapat hindi po tayo ganun. Pag Kristiyano ka na, dapat matikas kang mag-share ng word of God. Ibinabahagi mo yung salita ng Diyos, lalo na yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka dapat nahihiyang magsalita sa kanila na ako, binago ni Jesus. O sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na sino man nakipag sa Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Dati nagiinom ako ng alak, ngayon hindi na ako nagiinom ng alak. Ganun dapat. Dati nagsusugal ako, ngayon hindi na ako nagsusugal. Dati Kristo ako ng sabungan, ngayon hindi na ako Kristo ng sabungan. Yes. Na kay Kristo na ako ngayon. Dapat ganun po tayo. Dati naninigarilyo ako at buga ako ng buga ng usap. Ngayon hindi na. Salo ako ng glory ng Lord. Hello, dapat ganun tayo. Amen. Dati, naninispis ako ng kapwa ko. At ako yung reyna ng chismosa, hari ng chismoso sa barangay namin. Ngayon, hindi na. Si Jesus na ngayon yung sinichismis ko. Dapat ganun po tayo. Si Jesus na ngayon yung sinishare ko. Si Jesus na ngayon yung sinasabi ko sa kapwa ko. Dapat ganun po tayo. Sabi nga po dito, ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Paano po magagawa ito ng isang Kristiyanong mahihain? Hindi po ito magagawa. Kailangan pag Kristiyano ka na hindi ka na mahihain. Dapat hindi ka lagi na sa isang sundo. Dapat, pag sa church ka, kailangan bibo ka. Kaya nga merong, di ba, katang bibo. Dapat ganun tayo. Pero yung pagkabibo, huwag naman sobra-sobra. Kailangan nasa timing, nasa lugar. Hello! Kaya, ibahagi ang salita ng Diyos. Ito ay isang mahalagang gawain ng mga Kristiyano upang maipakilala ang Diyos at ang kanyang mga plano sa mga tao. Yan. Sabi nga po dito sa John chapter 15 verse 3, ay nagsabi kayong lahat ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinabi ko sa inyo. Ito ay ibig sabihin ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na maglinis at magbago sa mga tao. Ayan, kung bakit kailangan nating i-share ang Word of God sa ating mga kakilala. Sabi dito, nagsabi kayong lahat ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na sinabi ko sa inyo. Ito ay ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang maglinis at magbago sa mga tao. At pag narinig nila yung salita ng Lord, yung salita ng Diyos at sinare natin sa kanila, yung kanilang puso na matigas ay lalambot. Yung kanilang matigas na ulo ay mawawala at mababago. Yung paninindigan nila doon sa kanilang kinagisnan, pag nakarinig sila ng tamang Word of God, mababago yung kanilang paniniwala doon sa maling paniniwala. Kaya kung bakit kailangan ang lahat ng Kristiyano ay mag-share ng Word of God para yung mga taong masyaran po natin ay mabago ang buhay. Hindi mababago ang buhay ng isang tao pag hindi po siya nakarinig ng Word of God. Kaya kung bakit napakahalaga ng pag-share po natin ng salita ng Diyos. Kaya ngayon inutusan ni Jesus Christ ang lahat ng mga alagad at lahat ng mga apostol nung siya punta na sa presensya ng Ama. Sabi niya nga po sa Mateo 28:19-20 na humayo kayo sa Samaria, sa Judea at hanggang sa dulo ng daigdig. Ipangaral ninyo ang mabuting balita at bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganun din po tayo. Inuutusan po tayo ng Panginoong Jesucristo na ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng ating kakilala. Huwag po tayong mahiya. Huwag nating sarilinin yung natanggap po nating kaligtasan. Hello! Lalo na kung gusto po nating dumami ang mananampalataya sa church na ito. Kailangan bawat isa po sa inyo ay marunong mag-share ng Word of God. Amen.
Never na mag-multiply po tayo. Never na mamunga po tayo kung hindi po tayo marunong mag-share ng Word of God. Kaya sabi nga po ni Jesus, puputulin ng sangang hindi namumunga. Ano po yun? Dahil nga, pag hindi ka namunga, hihiwalay ka niya. Kaya para hindi ka putulin, kailangan marunong kang mag-share ng Word of God. Kaya kung bakit pinahayo ng Panginoon Jesucristo ang mga alagad, at sinabi niya, ipangaral sa Judea, sa Samaria, sa buong daigdig ang salita at ang mabuting balita. Dahil naniniwala ang Panginoon Jesucristo, pag naibahagi ito ng mga alagad at ng mga apostol, ang mabuting balita, lalaganap ang Kristyanismo. At yun nga po yung nangyari. Hanggang 2026, dumami ang mananampalataya na nakay Kristo. At kabilang na nga po tayo doon na nakarinig at ngayon nga po ay naligtas at nabago ang buhay. Ganun din ang gawin po natin. Hindi po ito inoobliga. Trabaho po natin po ito bilang mananampalataya kay Kristo. Sabi ko, trabaho po natin i-share ang Word of God. Hindi ka matatawag na isang Kristiyano kung sikom ang iyong mga bibig para i-share ang Word of God. Kaya nga po tayo binigyan niya ng anointing. Kaya binigyan niya po tayo ng kapangyarihan para magamit po ito sa pag-share ng Word of God. Kaya kung gusto po nating makapamunga at manatili po sa puno ng ubas, kailangan hindi lang po mabubuting gawa ang meron tayo, kundi meron din po tayong buhay na mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon, ang tanong, ready na po ba ang mga buhay ninyo Amen. Amen. na i-share ang Word of God? Amen. Amen. Ito po yung utos. Hindi ni pastor. Ito hindi utos ni apostol. Hindi po ito utos ni bishop. O ni prophet. O ni evangelist. Ito yung utos po ng ating Panginoong Jesucristo na i-share, sabihin, ihayag ang mabuting balita sa lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng daigdig. Bata man, kabataan man, katandaan man, may asawa man, o wala man, kailangan i-share ang Word of God para sa kaligtasan ng mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Yan kung bakit tayo hiniram at pinili niya. Kung bakit nilagay niya tayo ngayon sa ating kalagayan. Dahil yan yung trabaho po natin bilang mananampalataya ni Jesus Christ.